magandang gabi sa Mansul ng Mundo. Clodis TV, aka Derek Ramsey, ay mga kaderek, samahan po muli si Clodis TV sa pagpunta sa dentista at sasamahan ng aking amo. Isang kapanapanabik na tagpunan naman ang inyong matutungkayan dahil nandito na naman po si Clodis TV. Maraming salamat po sa inyo at kung hindi pa po ay subscribe kay Clodis TV, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi po updated sa aking mga bagong video. I love you, mama, chup chup. What? What the fuck? Magandang araw naman po sa Pinas at magandang gabi saan man sulok ng mundo. Clodis TV aka Derek Ramsey. Mga ka-Derek, andito naman po tayo sa ating pong paglalayag patungo po sa dentista at ating po sasama ng aking amo na ngayon po ay maulan. Ngayong umaga ay maulan. At mga ka-Derek, habang binabagtas po natin ang patungo sa dentista, ay pagpatuloy po natin ang ngulimitang hire sa Kabanata 55. Ang pamagat ay lahat ng lihim ay nabubunyag, walang di makakamit ng parusa. Yan po ang pamagat ng no limitang hire. Habang ating pong pupuntahan ay ikwento po natin. Tumunog ang kampana ng simbahan na naguhudyat ng orasyon. Ang mga tao ay tumigil sa kanilang gawain at nagsimulang almusal ng Aba Ginoong Maria. Walang maririnig sa buong bayan sa oras na yaon kundi ang mataimtim na dalangin ng mga tao. Samantalang ang nakasombrerong kura ay tinatahak ang daan papunta sa bahay ng alperes. Ang debotong nadadaanan ni Padre Salvi ay tumigil muna sandali sa pagdarasal upang humalik sa kanyang kamay. Hindi man lamang niya pinansin namang ito sa pagkakataong iyon ay wala siya sa kondisyon upang magbigay ng bendisyon sa mga tao. Mayroong napakalagang bagay ang gumugulo sa isipan ng kura kung kaya't ang kanyang interes at atensyon ay hindi nakatuon sa simbahan. Dali-dali siyang umakyat sa bahay ng alperes at kumatok ng sunod-sunod. Lumabas sa pinto ang alperes kasunod ang asawa na may mapang-uyam ng ngiti. "Ah, padre, kayo pala. Pupuntahan ko pa naman sana kayo. Iyong kambing, nagsadya ako dahil sa isang mahalagang bagay," wika ni Padre Salvi. "Hindi ko talaga mapipigil ang aking sarili at kapag nagkita uli kami ng inyong alagang kambing ay papatayin ko na siya. Hindi ako makapapayag na sirain ang alaga ninyo ang aking bakod," wika ng alperes. "Yan ay kung buhay pa kayo bukas," sagot ng kura na naunang pumasok sa kabahayan. "Iyong 7 buwang batang iyon ay makakaya akong patayin. Dudurugin ko muna siya sa pamagitan ng isang tadyak," payabang na sinabi ng alperes. Tinitigan ni Padre Salvi ang mga bota ng alperes. "Sino ang tinutukoy ninyo? Sino pa edi yung hangal na binatang humahamon sa akin ng duelo?" "Si Linares," wika ng kura. "Pumunta ako rito upang pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Huwag ninyo akong abalahin sa isang walang kwentang bagay," dagdag ng alperes. Napansin ng alperes na tila namumutla si Padre Salvi habang ito ay nagsasalita. Ito ay tungkol sa buhay ng maraming mamayan. "Ganoon na ba talaga ang impluwensya ng isang batang lalaki?" sabi ng alperes. "Hindi siya, kung hindi siya sino?" Napalingon ang praile sa pintuan kung saan ay may narinig siyang ingay. Ito pala ay walang iba kundi si Doña Consolacion na naiwan sa labas ng tahanan ng sipain pasara ng alperes ang pintuan. "Nakita ba ninyo kung paano ako nagmamadali na pumunta rito?" "Opo, akala ko nga po ay sumasakit ang inyong tiyan. Kung ganoon, sasabihin ko sa inyo na nabigo akong gampanan ang aking tungkulin dahil isang nakalulungkot na dahilan." "Huminahon kayo, padre," wika ng alperes. "Bakit po ba kayo nagmamadali? Wala ba talaga kayong alam?" tanong ng kura. "Ang tinutukoy po ba ninyo ay ang nangyari kagabi sa bahay ng sakristan?" "Mayor, hindi iyon ang sinasabi ko, ay isang napakalaking panganib. Mayroon akong natuklasan ng isang sabwatan. Isang malaking pag-aalsa na mangyayari pagsapit ng 8 ng gabi." Kumuha ang alperes ng baril na nakasabit sa dingding. "Sino ang dadakpin ko? Sabihin ninyo, padre, at babariling ko sila." "Huminahon ka.
mayroon pa tayong oras. Makinig ka. Isang babae ang lumapit sa akin at ipinagtapat lahat ng kanilang binabalak. Mamayang 8 ng gabi, sasalakayin nila ang kwartel. Silulusobin din nila ang kumbento at kukunin ang mga praile, maging ang mga bangkang pumapatrolya ay agawin nila upang lipulin ang lahat ng mga Kastila. Natakot ang alperes at napinto, kung ganoon ay dadakpin ko ang babae. Hindi niya siya maaring dakpin. Nangumpisal siya at ang kumpisalan ay trono ng awa ng Diyos. Tatakpan pa rin siya. Kailangan ninyong maghanda 10 ng inyong mga sundalo. Magpadala lamang kayo sa kumbento ng 4 na gwardiya sibil na magbabantay. Huwag ninyo ring kaligtaan na magbigay ng babala sa mga tauhan ng patrolya. Wala sila rito. Hihingi ako ng tulong sa iba. Mari silang makahalata at magiging hadlang iyon upang maisakato para nila ang masamang balak. Ang mahalaga ay mahuli ninyo sila ng buhay upang makausap. Hinihiling ko lamang na huwag ninyong banggitin ang aking pangalan na siyang nagsuplong. Bilang isang pari ay hindi dapat masangkot sa ganyan. Para sa mga tulad ninyo, makatutulong ang pagdakip ninyo sa kanila upang mapataas ang inyong posisyon. Makakaasa kayo, Padre. Kung gayon, ay magpapadala na kayo sa kumbento ng 4 na sundalong nakasibilyan. Mag-ingat kayo. Samantala, nagmamadali si Elias nagtungo sa tahanan ni Ibarra. Agad-agad niya inakyat ang hagdan. Nariyan ba ang inyong senyorito? Tanong ni Elias sa utusan. Nandoon po siya sa kanyang aklatan, tugon nito. Tumungo si Elias sa aklatan at nadatnan niya roon si Ibarra. Nagpapalipas ng oras upang hindi mainip sa oras ng pagdalaw niya kay Maria Clara. Elias, mabuti at naparito ka. Nakalimutan kong itanong kapon ang pangalan ng Kastilang may bahay na tinitira ng inyong lolo. Hindi ako nagsadya rito para sa aking pansariling kapakanan. Masdanan niyo ito, pagpapatuloy ni Ibarra na hindi alintana ang pagkabalisa ng kausap. Natuklasan ko ang kawayang ito na hindi nasusunog. Hindi mahalaga ang kawayang iyan. Kunin ninyo ang lahat ng inyong mahalagang dokumento at lisanin agad ang lugar na ito, wika ni Elias. Bintiwan ni Ibarra ang kanyang hawak at nagtatakang napatitig kay Elias. Sa loob ng 1 oras magtungo kayo sa isang ligtas na lugar. Ngunit bago iyan, itago ninyo ang lahat ng mahalagang bagay at sunugin mga papeles na isinulat ninyo o ipinadala sa inyo. Ang mga bagay na iyan ay maaaring gamitin laban sa inyo. Ngunit bakit? May natuklasan akong pag-alsa na ibibintang sa inyo. Sasabihin nila na kayo ang namumuno sa pag-alsa, sabi ni Elias. Isang pag-alsa? Kanina ay nakausap ako ng isang tao at na binayaran upang sumama sa pag-alsa. Buo na ang kanyang loob at hindi ko na siya napakiusapang umatras. Nabanggit ba ninyo ang taong nagbayad sa kanya? Opo, nangako akong ililihim ito. Kayo po ang itinuturo niyang nagbayad sa kanya. Diyos ko, ang tanging nausal ni Ibarra. Huwag na kayo magsayang ng panahon. Maaring maganap ang pag-alsa mamayang gabi. Ngunit saan ako pupunta? Meron pa akong dadalawin ngayong gabi. Iligtas ninyo ang inyong sarili at pumunta kayo sa ibang bayan. Nang ganon din ay upang hindi kayo paghinalaan. Paano kung ako ang magsusuplong sa kanila? Kayo ang magsusuplong sa kanila. Nagpalinga-linga si Ibarra. Kung gayon, itulungan mo ako sa pagtitipon ng mga sulat. Nagmamadali ang dalawa. Sinunog nila ang liham na dapat sunugin at itago ang ilan. Napahinto si Elias sa kanyang ginagawa na makita ang isang papeles. Tinitigan niya ito at nagtanong kay Ibarra sa nanginginig na tinig. Kilala niyo ba si Don Pedro Ibarra Media? Oo, sagot ni Ibarra, siya ang lolo ko sa tuhod. Pinaikli lang namin ang apelyido dahil mas masyadong mahaba. Nanlaki ang mata ni Elias at napuno ng galit ang kanyang mukha. Lolo ninyo sa tuhod si Don Pedro Ibarra Media. Siya? Napatras si Ibarra sa nakitang anyo ng mukha ni Elias. Nanlilisik ang mga mata nito sa nakatuon sa kanya. Siya! Si Don Pedro Ibarra ang napakasamang tao na sumira sa aking lolo at siyang naging dahilan
ng lahat ng kamalasang nangyari sa aming buhay. Yan ang pangalang matagal ko nang hinahanap at kayo ang tinuro sa akin ng Diyos. Kayo ang mananagot sa lahat ng kasawian dinanas namin. Nagulat si Ibarra. Tingnan ninyo ako ngayon. Makatarungan bang maghirap ako samantalang kayo'y buhay? Nagmamahal, mayaman, may sariling buhay at nagpapakasaya sa paghangang ibinibigay ng mga tao. Patakbong kinuha ni Elias ang mga armas, subalit ang kinuha niya ay 2 balaraw at itinurok sa nakatulalang si Ibarra. Ano ang gagawin ko? Bulong ni Elias at patakbong umalis ng Ayan po bahay. ang Mga kaderek, dito po nagtatapos ang kwento at dito na po tayo papasok sa clinic ni Dr. Estrella. Samahan niyo po si Claudius TV sa hanggang dulo. Dito po kami pumunta.